Magandang umaga mga bata! Ngayon, Lunes ay ating pag-aaralan ng Mother Tongue Based Multilingual Education 1 or MTBMLE 1. At ngayon ay nasa ika-4 na quarter na tayo at ikalawang linggo. Handa na ba kayo? Halika tayo ay manood, makinig at matuto. Atin munang alamin. Sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na natutukoy ang mga salitang naglalarawan ng hugis at tekstura sa pangungusap. Okay? Salitang naglalarawan sa hugis at tekstura o tinatawag nating pang-uri. Noong nakaraang linggo ay napag-aralan natin ito. At ngayon ay tayo ay magbalik-aral, tukuyin at salungguhitan ang angkop na salitang naglalarawan ng kulay laki sa pangungusap. Okay, ang una, isinuot niya ang damit niyang kulay asul, mabait, marumi. Alin kaya dito ang naglalarawan ng kulay? Kalawa, marami, kaunti, katamtaman na ang nagpapatala sa pagpapabakuna ng libre sa ating lungsod. Ikatlo, malinis tingnan ng kulay, puti, malaki, malambot na damit. Ikaapat, bumili siya ng maliit, marami, masarap na pitaka upang magkasya ito sa kanyang bag. At ikalima, ang kulay ng bituin ay kulay asul, pula o dilaw. Tara mga bata, atin na itong sagutan. Kung tayo ay parehas, lagyan ng check ang inyong mga sagot. Ayan. Asul, marami, puti, maliit, at dilaw. Very good. Ngayon ay makakarinig tayo ng isang kwentang patula. Ang pamagat nito ay si Bulilog na ikinuwento ni Sarah T. Palasan at iginuhit ni Mario John Ray V. Manungdo. Sige mga bata, uumpisahan ko na. Talbog-talbog sa gubat na ilog, mukha niya'y bilog, ngalan niya'y Bulilog. Talbog-talbog, itong si Bulilog, kumidlat kumulog, kakalog-kalog. Tatsulok, walang batok, walang sulok, tutok na tutok, tatlong tusok, hok-hok-hok. Aba-aba, parihaba, pareho raw ang haba. Bakit ka kabaka-baka? Ha-ha-ha. Tibok ng tibok, katok ng katok, mula pula mong puso, di ba napapaso? Ho-ho-ho. Tatsulok, puso at parihaba, lungkot at kaba, kitang-kita sa mata, sa bawat pagluha. Talbog-tagbog ang buli na bilog, tawa-tawa, masayang-masaya, panlalait kanyang ligaya. Lahat ay nagulat, dilat at mulat, bilog na muka, biglang humaba. Bilog na si Bulilog sa sobrang pagtawa, humaba, naging biluhaba. Umiyak, luha ay pumatak, biglang nalungkot, siya ay natakot. Walang masama sa pagiging iba, wika ni Tatsulok, yakap kanyang alok. Walang masama sa pagpapakumbaba, pasensya na pa'y hahaba, dagdag pa ni parihaba. Walang masama sa pagiging biluhaba, si puso ang nagsabi, karanasan ang humabi. Patawad, sa akin ay igawad, manlait, di na uulit. Ako ay magbabago, pangakong di mapapako. Kaibigan nga kayong tunay, sa akin handang dumamay. Ayan, dyan natatapos ang ating kwento. At ngayon ako ay may tanong. Ano ang hugis ni Bulilog? Sige nga. Okay, bilog po. Very good.
Bukod sa bilog, ano-ano pa ang hugis na nabanggit sa kwento? Okay? Parihabas at sulok at puso po. Very good. Ano ang natutunan mo sa kwento ni Bulilog? Meron ba, mga bata? Tsak na meron yan. Huwag mang-asar o manlait ng kapwa. Very good. Ngayon, mga bata, suriin natin. Ano ang nakikita mo sa larawan? At paano nyo ito mailalarawan? Tingnan natin isa-isa. Meron akong bilog, meron akong bato, at merong cake. Bola pala, bola, bato, at cake. Paano natin sila mailalarawan? Ang bola ay bilog, ang bato ay matigas, ang cake ay malambot. Very good. Palakpakan ng sarili. Ang mga ito ay pang-uri. Ang pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Ang pang-uri ay maaaring maglarawan sa hugis at tekstura katulad ng ipinakita ko sa inyo. Halimbawa, hugis, bilog, tatsulok, parihaba. Ganyan sila ilarawan. Pag tekstura naman, makikita natin yung atis ay magaspang, ang mangga ay makinis. Okay? Tingnan natin kung naintindihan natin. Piliin ang angkop na pang-uri sa bawat larawan. Sige, meron akong isang papel. Paano natin ito mailalarawan? Ito ba ay matigas, makinis, o magaspang? Sige nga, ano ang inyong sagot? Very good. Ito ay makinis. Ikalawa, meron ako ditong pizza pie. Pizza pie. Ito ba ay katsulok, parisukat, o biluhaba? Ano ang inyong sagot? Katsulok. Very good. Tinapay. Matigas, malamig, o malambot? Malambot. Okay, ang ating watawat ng Pilipinas. Ano ba ito? Ano ang hugis? Tatsulok, parihaba, o biluhaba? Very good, parihaba. Apoy. Mainit, malamig, masarap. Mainit. Okay, para sa ating ikalawang gawain, tukuyin ang kategorya ng pang-uri. Isulat ito kung ito ay hugis o tekstura. Tingnan ng may salungguhit. Sagutan natin ito, mga bata, sa ating notebook. Hugis ba ito o tekstura? Number 1, makinis na baso. Ang may salungguhit ay makinis. Ano ito? Hugis o tekstura? Ikalawa, bilog na bola. Ikatlo, malamig na tubig. Ika-4, malambot na marshmallow. At ikalima, parihabang bintana. Isulat ang sagot sa inyong notebook. Okay, tingnan natin. Ang number 1, ang makinis ay tekstura. Ang bilog ay hugis. Ang malamig ay tekstura. Ang malambot ay tekstura. At ang parihaba ay hugis. Very good. Okay, ano ang lagi nating tatandaan? Ano ba ang pang-uri? Ang pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa tao, hayop, lugar, bagay o pangyayari. Ang pang-uri din ay maaaring maglarawan sa hugis at tekstura, katulad ng mga ipinakita kong halimbawa kanina. Okay, para sa ating pagtataya, isulat ito sa inyong notebook. Bilugan ang salitang naglalarawan sa pangungusap. Number 1, bilog ang mesa ni na ginawa ni Tito. Ano ang salitang naglalarawan? Bilugan ito. Tama, bilog. Number 2, gusto kong maligo sa dagat tuwing mainit ang panahon. Ano ang salitang naglalarawan o pang-uri? Tama, mainit. Ang face mask natin ay hugis, parihaba. Parihaba. Ang balat ng palaya ay magaspang. Magaspang. Ang bato ay matigas. Matigas. Very good, mga bata. Lagyan ng score ang inyong sagot.
At para sa ating karagdagang gawain, maglista sa notebook ng 3 pang-uri ng hugis at 3 pang-uri ng tekstura. Gawa nito ng pangungusap. Halimbawa, ako ay bumili ng bolang bilog sa palengke. O paano mga bata, dito nagtatapos. Paalam na po muna sa inyo hanggang sa muli nating pag-aaral ng Mother Tongue. Paalam mga bata!